Isaias Kapitulo 34. Hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin. Kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat si Yahweh ay napopoot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. Ang kanilang mga bangkay ay ikakalat, ito'y mabubulok at aalingasaw sa baho, at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangit ay irorolyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. Ang pagkawasak ng Edom. Si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing at taba ng lalaking tupa. Sapagkat siya'y naghahandog sa Bozra. Marami siyang pupuksain sa Edom. Sila'y mabubuwal na parang may ilap na toro at barakong kalabaw. Matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang buong lupain. Sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti. 1 taon ng paghihiganti alang-alang sa Zion. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanilang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papailan lang ang usok. Habang panahoy hindi ito mapapakinabangan at wala nang daraan doon kahit kailan. Ang mananahan dito'y mga kwago at mga uwak. Ang lupaing ito'y lubusang wawasakin ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Do'y wala nang maghahari at mawawala rin ang mga pinuno. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapaderang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. Ang mahilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Ang mga kwago doon mapupugat, mangingitlog, mamimisa at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buwitre. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila hindi mawawala, bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukupkop sa kanila. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang titirhan at nagbigay ng kanilang lugar. Doon na sila titira magpakailanman.